Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw po naming taga-subaybay, mga kababayan at mga mahal po nating mga kapatid na patuloy po na sumusuporta at tumatangkilik sa ating programa sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan at mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Hello po sa inyong lahat. Gusto ko pong i-content po ito, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Itong topic na ito sapagkat mula po noon, kasi ipinost po namin po kasi yung stand ng Iglesia ni Cristo tungkol po sa mga nangyayari at pangyayari na nagaganap dito sa ating bansang Pilipinas, ay napakarami po ang komento na nababasa natin sa ating comment section na tila baga nami-misinterpret po nila yung stand ng Iglesia ni Cristo sa paraang napakarami po nilang sinasabing mga komento na kung ano-ano na mga opinyon, kuro-kuro at kanilang palagay na sa tingin natin ay hindi po yata nila naiintindihan yung sinabi ng ka Edwel Sabala doon po sa kanilang pahayag sa Net25. Mabuti po ay panoorin po natin para hindi po tayo magkamali. Yung mga bahagi na lang po na nagsasalita po si ka Edwel Sabala ang ipapapanood po namin sa inyo. Ito po yung video. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes ano po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? So yun po, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, yung posisyon, stand ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga nangyayari po sa ating bansa at maging doon sa nangyaring pag-aresto kay former President Duterte. Ngayon, ito po yung tanong.
Kasi marami pong nababasa po kaming comment sa aming post tungkol po rito sa ipinapanood po namin sa inyo kung ano-ano po yung mga lumalabas na comment ng ating mga kababayan na tila baga, sabi ko nga kanina, ay hindi po nila naiintindihan. Ang akala po nila ay ang Iglesia ni Cristo ay may pinapanigan. Okay? So unahin po natin yung tanong na ganito para sa ganun ay maintindihan po ninyo mga kababayan. Batay po doon sa pahayag ng ka Edwel Sabala na posisyon ng Iglesia ni Cristo, ang tanong, maka-Duterte po ba ang INC? Ito po sagot namin dyan. Ito po ay sagot po namin hindi po ito sagot ng Iglesia. Sana magkaintindihan po tayo dyan mga kababayan, mga mahal po namin taga-subaybay. Ito po ay sagot ko. Kasi maraming nagtatanong yan maraming lumalabas sa aming comment section na tila baga sinasabi na, uy, ang Iglesia ni Cristo ganito, ganyan. Kaya ang tanong natin para maintindihan po ninyo, na ito po ang sagot ko, sagot ko po. Wala pong kinalaman po ang Iglesia ni Cristo rito. Maka-Duterte po ba ang Iglesia ni Cristo? Ito po sagot namin. Sa amin pong obserbasyon, mula pa po noong magsagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo, ay maingat ang mga statements nito. At kung iintindihing maigi o mabuti, ay gumigit na lamang ito kung saan nanawagan ng pagkakaisa at kapayapaan sa mga lider ng bansa. Kung gusto po ng Iglesia na pumanig sa kanino man, ay diretsahan na sana nitong sinasabi. Sa mga pangyayari po nitong mga nakaraang araw, ay naglabas muli ang INC ng pahayag na nagsasabing dapat pairalin ang batas. Natitiyak po namin na may magmi-misinterpret ng mga naging pahayag ng INC at sinasabing humahadlang ang INC na magkaroon ng hustisya ang mga biktima. Ito po ay napakalaking mali. Ulit, ito po ay napakalaking mali. Hindi rin po sinasabing huwag kasuhan ang mga Duterte, kundi maliwanag na ang dapat ay idaan sa tamang proseso ang lahat at dito sa bansa sila dapat litisin. Ika nga, sino mang Pilipino na may ginawang paglabag sa batas ay dito po dapat litisin sa ating bansa. So, yun po. Wala pong pinapanigan. Hindi po maka-Duterte po ang Iglesia ni Cristo para maintindihan po ninyo mga kababayan. Gumigit na po ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga po, nanawagan po ang Iglesia ni Cristo noon, kung natatandaan po ninyo, ng kapayapaan at pagkakaisa ng lahat ng mga namiminuno sa ating bansa. Ito pa po isang tanong. Ang pagsasabi po ba ng Iglesia ni Cristo ng kanilang posisyon o stand ukol sa mga nangyayari sa ating bansa at tungkol po sa pagkakaaresto kay President Duterte ay pamumulitika o pakikialam sa politika? Napakalaking mali po yan. Hindi po pamumulitika ang paghahayag ng Iglesia ni Cristo ng kanilang stand o posisyon, kundi ito po ay hustisya. Tandaan po ninyo, ang karamihan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas ay Pilipino. Pilipino rin po kami. Kaya, meron po kaming karapatan na ihayag yung aming damdamin sapagkat yan po ay naaayon po sa saligang batas. Karapatan po ng bawat isa sa amin na magsalita about sa injustice. Kahit na magkabaliktad po ang sitwasyon, ay yun pa rin po ang posisyon ng Iglesia ni Cristo. Halimbawa, bakit natin sinabing
kahit magkabaliktad. Halimbawa, ito po ang mangyayari. Ipagpalagay natin, kung ang Duterte po, o kung Duterte po ang nakaupong Pangulo sa ating bansa sa kasalukuyan, at mangyari din yung nangyari kay Duterte, kay President Marcos o Bongbong Marcos, ganun pa rin po ang posisyon ng Iglesia at hindi po yun magbabago. Sana po, maintindihan po ninyo mga kababayan at mga mahal po namin kagasubaybay, yung aming gustong iparating sa inyo. Sana lawakan po natin ang ating isipan. Ulitin po namin, karapatan po ng Iglesia ni Cristo na magsalita about injustice. Kahit na magkabaliktad po ang sitwasyon, ay yun pa rin po ang stand ng Iglesia ni Cristo. Kung sakaling Duterte ang nakaupong Pangulo ngayon sa kasalukuyan, kung sakali lang, at Marcos naman ang illegal na dinala sa ibang bansa para ipagkanulo, ay tutol pa rin sa ganitong injustice ang Iglesia ni Cristo. Hindi po magbabago po yun. Kahit sino pa po ang nakaupo. Yun pa rin po ang posisyon, yun pa rin po ang paninindigan, yun pa rin po ang stand ng Iglesia ni Cristo. Hindi po kami maka-Duterte. Kami po ay gumigit na lang. Kaya nga po, ulitin po namin, kaya nga po nanawagan po ang Iglesia ni Cristo ng kapayapaan at pagkakaisa. Yun lamang po ang aming maibabahagi po sa inyo sa umagang ito, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, mga kapatid. Muli po, bumabati po sa inyo ang Just Vlog sa amampung panig kayong bansa naroroon dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.